Mga magandang gabi mga ka-TH. Pag-aralan natin ngayon yung about treasure hunting. So ayan, napakaraming channel. Mayroon ding commercial yung mga detector. Yan, meron ding ano ba pangalan yan? Tomb Hunter. Meron ding ano ba yan? The Best Archaeologist. So ang dami. Meron namang mga detector. So yan. Yung Tomb Hunter na to, sa ibang bansa ito eh. Nandyan din si Bourbon Electronica. Yung kanilang negosyo tungkol sa mga detektor. At sari-sari na, wala pa dito yung mga Filipino hunters. Tingnan natin. Ayan, napakarami. Wala pa dito si Surigao-san, si Chris Sniper. Wala pa dyan si Tatang. So ayan. Yan ang mga nakakainggan nyo na kaya tuloy maraming gusto na maghukay. Wala namang masama doon. Pero ayan, si Sale kuha sa daan. Ayan marami daw nakuhang uling. Grabe yung prepare binastusan talaga. Ayan malalim na malamang yan. Ito naman yung kay arkeolog sa ibang bansa ito. Tama naman yung mga detector na yan nila, kasi ang hinahanap nila yung mga mabababaw lang, kaya ubra talaga yung mga diswing na pang detect. Pero pag-usapan natin ngayon yung treasure natin sa Pilipinas, yung natitira. Either meron ng mga mabababaw dyan, yung mga 1 meter, ay napaka-kaunti na lang. So ang natitira yung mga ayon din sa Imperial Sites na 175, ipalagay natin nakuha na yung 10. Napakarami pa. Pero ang tanong, paano? Wala din silbi yung mga panditik na yon kung yung sinasabi na standard na 60 meters. At pagdating sa underground, kung wala tayong mapa, hindi na natin kailanman makikita yon. Para tayong naghanap ng karayom sa gitnang dagat. Pag-usapan yung mga 60 meters deep, medyo napakarami ito, mayroon pang hapon. Ayan, hapon mismo yan. King Solomon Treasure Hunting. So ang iba rito sa mga channels na ito, ang iba dito ang pakay marami dito yung gusto kumita talaga sa YouTube. So yan 280k views 1 year ago. Sa tingin ko mas sureball dito yung mga YouTube channel na matagal nang nag-operate, na sumusweldo na. Ay nako, ay sigurado na. Pero about treasure hunting, sa aking palagay, ay 100 na hukay mo, makatsamba ka ng isa, napakaganda na. Ang problema, minsan, madalas, 100 hukay ay wala. Ang pagtakhan pati natin, yung all over the Philippines, lahat ng mga ilog, creeks, big creeks, napakaraming markings. Hindi ba tayo nagtataka dyan? Sabay lumitaw naman yung treasure code.
na ang mahal dati niyan. Dati yung mga bus ko dati, yung namili niyan, yung libro. So, sa tingin ko doon, ay planado yon. Ay tayo namang mga Pilipino, kasi mga sundalo nung panahon na yon, medyo matagal din yung gira eh. Yung mga nainip, mga naggawa-gawa ng kung ano-ano dyan sa bato, yung mga soldier, binibigyan natin ng kahulugan. Ganon yun. Tapos yung iba niyan, halimbawa mayroong isang positive side sa lugar, ay asahan mo na mula ibabaw may mga decoy dyan. At naghukay din yung mga yan, palagay ko, ng mga decoys, vertical tunnels, na naglagay din talaga sila ng mga uling, kunwari may simento. Pero at the end, wala naman. Ang alam ko, tinarbaho din nila yan. Ito, hindi ko naman kayo dito dinidismaya. Meron pa naman talaga, palagay ko. Pero napakadalang lang yan. Tapos yung masagupa pa natin, yung sinasabing imperial sites, medyo huwag na natin asahan yon. Kung meron mang natitira pa na mga 12 feet, ganyan, mga 4 meters lang, 7 meters, baka kakayanin pa natin. Depende pa rin yon sa estado ng hukay, kung yun ba talaga positive. Ngayon, tungkol naman sa mga detector, ayan, lagi ko sinasabi yun na pagka-prepared nga kasi, katulad nung sinasabi na 60 meters ang lalim. Sa tingin ko yung lalim na yon, parang baon na yun na hindi na ipakuha sa atin. Ang problema pa noon pagdating nga sa underground, kasi nagdi-drip ang mga hukay niyan. So hindi na natin, malabo na natin masundan. Ayan, napakarami oh. Napakarami. Lalo na pa ito bago ito oh. Ayan naman, pagka inopen natin, bigla na lang naghukay dyan. Parang pang YouTube lang din ito. Kasi yung parang concrete box. Parang nakalitaw eh. Inopen ko na yan. Nga lang, nung bigla na lang bumukas ang ilalim. Parang ano din yan, pang YouTube business. Ayan. Ito naman, sa archaeology to, we found archaeological treasures hidden underground with a metal. Arabic treasure hunter to. So maaring doon niya sa history nila, yung mga ganyan, hindi naman kalaliman yung mga ganyan, mga natabunan lang yan, para mga templo na natabunan. Walang kaugnayan yan doon sa World War II. Yan yung kanila na yan, ano yan, mga dating templo na natabunan. Kasi pabago-bago din yung panahon, nagkakaroon ng natural disaster. Kaya natatabunan yung mga ibang ano natin. Napakarami dyan. Ayan pa, gold detector, nag-imbento siya. Ito naman Danish vlog. So kung ano-ano nang ginagawa, wala namang masama dyan. Naka 294k views 9 months ago. Ay wala namang problema dyan, kasi ang YouTube talaga ngayon pinaghahanap buhayan. So pagkakataon niya sa mga YouTuber,
Si Tatang, mayroon din eh. Pero parang malabo yata kasi ang bagal ng pagtaas ng subscriber. Parang give up na yata si Tatang eh. So ayan, dami oh. Ayan. Ayan, sabayan pa tayo ng mga detector na ganyan. So pag-usapan natin yung mga diswing na mga detector. Yan ay pinakamataas yan, 2 meters, 3 meters. Maganda yan sa mga pang ibabaw, yung mga mababaw. Doon sa mga lugar na wala pang masyadong mga virgin areas pa. Pwede yan. Pwedeng makahits yan na mga small deposit na sinasabi. Meron naman talaga. Pero sa ngayon kasi, lalo na dito sa part namin, dito sa Luzon, parang wala na eh. Dinaanan na lahat ng mga treasure hunter. Isipin nyo, magmula nung peace time, 1946, yung pumasok na yun, napakaraming pumasok na treasure hunter sa bansa natin. Tayo ngayon, nahuli na tayo eh. Sa balita eh. Sa totoo lang. So, ang naiwan sa atin, yung mga kwento, napakaraming kwento, million story of treasure hunting in the Philippines. So, wala naman talagang yung iba naman, hindi naman sadyang mga naghukay. Yan ang tawag doon, swerte. Kasi yung iba, nagpahukay lang ng puso negro, nadali yung mga kawa na may mga laman. So, hindi naman nandi-discourage si Tatang eh. Tinitingnan muna natin yung yung bang area. Ngayon, katulad nung may yung mga nakuhang uling sa ibabaw, hindi na bago kay Tatang yun. Naranasan ko na din yan. May lagay na uling, kung ano-ano sa ibabaw. Pero pagka mga ganyan kasi, malalalim yan. Yun ang sinasabi ko na prepared. Ibabaw pa lang, meron na kaagad na anti-detecting system. So, mga big load yan, ay malalim yan. Swerte naman kayo kung meron kayong matatag na financier. Kasi matagalan na trabaho yan. At nangangailangan ng yung manpower. Marami-raming tao dapat dyan. Kaya meron dapat dyan pang araw, meron pang gabi. Dapat tuloy-tuloy yung operasyon. So, yan. Lubhang ang treasure hunting natin ngayon. Lalo na dito sa part ng Luzon, medyo talagang kaunti na lang. Pero dyan sa part ng Mindanao, palagi ko, marami-rami pa dyan. Swerte ninyo dyan. Pero laging nakadepende yan sa Kaya kung pag-usapan naman natin yung mga basa-basa, mga rima-rimapping, alat samba lang din yan. Kasi kung ma-remap mo yung decoy, mayroon ding mga underground decoy yun, mga markings tulad ng mga triangles, formation, mga sari-sari na akala mo talaga maghihinala ka na mayroon sa underground. Pero malabo. Marami na rin kasi akong naging hukay na may mga hidden trail. Sari-sari yung mga nilalagay na wala naman. Ayan, meron din yung ayan tungkol naman sa treasure code, naku, napakarami ko niyan. Mga kinopya ko sa libro dati nung yung sa mga boss ko. Ayan ayan.
Ay, yung mga recoveries na ito, mga mabababaw lang ito mga ito. Tama naman yung detector eh. Hindi naman ako diretsang laban dyan. Yan, tulad yan, yung mga mababaw na yan, madidetect talaga yan. Kasi mababaw lang. Pero doon sa sinasabi ko na preparado, na mga big load, malabo madetect yun. Hindi ako naniwala doon na madidetect yun. Didetect man malayo kasi nagdistansya na yung ionic doon. So, yun. So, sa mga katiits ng mga baguhan, ako, ay talagang, ako nga, tingnan nyo, halos pumuti na ang buhok, bigote. Matagal na rin. May nakuha ba? O sabihin ko sa inyo, wala. Ayan nako, ayan lalo nagbunto ng ginto Ay, ano ba ito? In private minds, the ultimate discovery. Ano ito? Nako. Sa mga minahan pala ito. So, ayan. Napakarami. Pasensya na kayo, gumagalaw ang TV ko ngayon. Nagalaw siguro yung antina. Yan. Mga arkeolog din yan. Hindi na tayo bago sa mga ganyan. Nadidetect talaga yan sa... So, yan. Si X-Hunter naman. Yan. Mga unprepared yung binaon lang na mababaw. Pero yung sinasabi dito sa Pilipinas sa mga sinasabi 175 sites of imperial site na pinagbaonan. Alanganin nga ako maniwala doon mga kapits dahil ang aking palagay kasi na ibalik ng Hapon yun doon sa kanila. Tingnan mo naman gaano sila kayaman tinamaan sila ng 9.2 na lindol. Tinamaan pa sila ng tsunami. Tingnan mo, within a month lang nakabangon kaagad sila. Ibig sabihin, mayaman talaga yung bansa nila. Malamang yung mga ginto nung panahon na yon, naiuwi din nila yung iba. Maaring kaunti lang yung naiwan. So maraming kasi yung mikos-mikos. Ika nga sabi ni Congressman Busita, yung mikos-mikos, mahirap kasi yan. Yung hocus-pocus, ay isa lang yun yung mikos-mikos saka yung hocus-pocus, isa lang yun. Kwento, ang kwentong barbero habang ginugupitan ka, nagkukwento, parang ganyan Tapos yung kwentong kutsero, ganyan, dalawa yan. Hindi mo malaman kung totoo yung mga kinikwento nila. So, ganyan. Ayan naman. So, dalawa ang umiiral ngayon. Lalo na yung mga gumagawa ng mga gadgets. Talagang tinutumbok nila yung Pilipinas para bili tayo ng bili. Totoo yan. Kung bibili tayo ng ganyang kamamahal, 500,000. Hindi naman natin magagamit ng habang panahon yan. So, sayang. Naniwala kasi ako ng isang bagay, pagkasayo, na tinakda ng Panginoong Diyos, darating sa iyo. Hindi man sa pamamagitan ng treasure, maraming kaparaanan ng Diyos para bigyan ka. Ganyan lang kasimple. Yung iba, nagsimula lang sa puhunan na 1,000 nagiging milyonaryo So hindi lahat natin pwede asa dyan. Ngayon ganito yung payo ko. Kung meron kayong mga lupa habang nag-uukay, nagtatanim din. Pagsabayan nyo na. Pagdating ng tag-ulan, tanim. Pagdating ng tag-araw,
treasure pagka may pagkakataon. O, ganun lang yun. Kasi kung ibuhos natin lahat dyan, nako, sabihin ko sa inyo, gutom yung naghihintay. Kasi ang treasure, sa maniwala kahit sa hindi, lalo na sa panahon natin ngayon, counting percentage na lang yung meron. Kaya yung mga YouTube channel na yan, nag-i-encourage lang yan ng mga, nako, hindi ko na lang ituloy yung sinasabi ko, alam nyo na yon. Sa mga marunong ha, dapat alam nyo yan. So, ang magiging biktima natin dito, yung maliliit, yung mga bata pa, susubo sa ganyan. Dahil one time, big time, ang gusto. So, medyo malabo yun. Sige mga kapatid, hanggang dito lang at magandang gabi sa ating lahat.